kapatid, tayo tumayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, Yehovah, dumating ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Inihanda namin ang aming sarili, aming puso at aming mga kaisipan. Inihanda namin ang silid na ito para sa iyo. Kasama namin ang aming mga kapamilya at mahal sa buhay. Na sana sa oras ng pagsambang ito, matunghayan mo ang bawat sambahayan. Matunghayan mo ang bawat isa sa amin. Tatanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo. Kami ay kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Ama, dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kasama na may sakit at may karamdaman. Panginoon naming Diyos, ikaw ang may hawak na aming buhay. Ikaw ang nagbibigay ng aming lakas. Ikaw ang naglalang sa bawat isa sa amin. Walang imposible sa iyong banal na kamay. Ang aming internet inihingi lamang sa iyo. Pagalingin mo sana ang aming mga sambahayan. Pagalingin mo sana ang aming mga kapatid na may karamdaman. Makasama namin sa paglilingkod po na ito. Dala namin ang aming munting handog upang hindi upang hulug-hulugan namin ang aming kaligtasan. Ang aming hinihingi lamang sa iyo, basbasan mo sana ang aming munting handog. Magamit sa iyong kapurihan. Magamit sa paglaganap. Makita namin ang mga kapatid na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Makasama namin sa ganitong paglilingkod. Basbasan mo ang iyong anak na kapanin. Tumahang ka sa kanyang puso at isipan. Huwag mo sanang tititigan ng iyong katauhan. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, karunungan sa kanya. Matanggap namin lahat. Lahat kaming nakikinig, makinabang sa iyong pagsupal at sa aming paglilingkod sa iyo. Dalawin mo sana ang aming pagsamba. Dalawin mo ang bawat sambahayan. Dalawin mo ang bawat pamilya. Sumasama sa amin sa paglilingkod na ito. Balagasin mo kami lahat, Ama. O kung kami makatagalang makapagtaguyod hanggang marat na namin ang aming kaligtasan. Isusugo mo na ang iyong buntong na anak. Ang mundong ito'y pagulo ng pagulo. Alam namin hindi na magtatagal ang mundong ito. Ang amin lamang hinihingi lamang sa iyo, Ama, kung maaari. Dagdagan po mo sana na aming buhay at lakas hanggang sa pagsulubong namin sa iyong bugtong na anak. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Tinanggap mo ang aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Babasbasan mo ang bawat pamilya. Ang lahat ang hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Magsinawin ng pagpupuri sa
Mga mahal na kapatid, sa ating pong araw-araw na pamumuhay, patuloy po tayong nakikisalamuha sa ibang mga tao, sa mga katrabaho natin, sa mga kasama natin po sa ating sambahayan, at maging sa mga taong minsan lang po natin nakakasalubong o nakakasama sa pakikisalamuha. Gayunman, may pagkakataon po na nagsasalita tayo sa kanila ng hindi man lang natin o nag-iisip kung ano po ang magiging epekto ng ating mga salita sa kanila. Madalas nating hindi po natin napapansin, hindi lamang ano ang sinasabi natin, kundi paano po natin ito sinasabi. Maaaring yung tono po natin, yung ating saloobin, at ang matiyak na salitang ating pinipili po. Kaya sa pamagitan po ng ating pag-aaral ngayon, gagabayan tayo ng karunungan mula sa salita ng Diyos upang maunawaan po natin kung ano ang wastong maka-Diyos na pakikipag-usap. Matututunan din po natin kung paano gamitin ang ating mga salita ng may pag-iingat, pagpipigil sa sarili, at pagkilala upang ang ating pong panalita ay magpakita ng karunungan at ng katangian ng ating Panginoong Yahushua sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan po sa ating kapwa. Kaya magsimula po tayong mag-aral mga kapatid, paano ipinakita ng Biblia ang kahalagahan po ng pagpipigil sa sarili. Magsimula tayo bumasa po sa unang Pedro, sa kanyang 5 at 8, ganito po ang ating mababasa. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala no mahanap ng masisila niya. Paano po ipinakikita ng Biblia yung kahalagahan ng pagpipigil sa sarili? Sabi diyan, kung sino man sa atin po ang ayaw masila ng ating kalaban na dyablo, kailangan po natin yung kahusayan sa pagpipigil po sa ating mga sarili. Si pambanggit ng Biblia, itinulad po yung taong wala o kulang sa pagpipigil sa sarili doon sa isang bayan o isang lungsod na bumagsak, nawasak, na walang pader na nalabi. Kaya kapag sinabi pong walang pader ang isang lungsod, walang pader isang bayan, nangangahulugang wala siyang depensa. The defense is down. The defense is gone. Kaya madaling matinag. Kaya yung kawalan po o kakulangan ng pagpipigil sa sarili, nagpapakita po lang yan ng vulnerability o kahinaan sa ating moral at kahinaan po doon sa ating spiritual na kaalaman. Kaya, alin po ang dapat nating pagtuunan ng ating pansin na may malaking kinalaman po sa pagpipigil sa ating mga sarili? Sa next slide po, ganito po ating mababasa. Santiago 3:5 at 4 po. Gayun din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Tingnan niyo ang mga barko. Bagamat napakalaki at itinutulak ng malakas hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakalit na timon saan man naisin ng piloto. Alin po ang dapat nating pagtuunan ng ating pansin na may malaking kinalaman sa pagpipigil po sa sarili? Ay, hindi la. Yung dila po, bangamat napakalit na bahagi ng katawan ng tao, ay nagagamit doon sa matindi at malaking mga pagyayabang. Kaya yung maliliit na bagay na hindi naman mahalaga, walang ganong saysay, kumbaga inconsequential, right? Napapalaki niya. At nabibigyan niya ng malaking kahalagahan. Saan pa inilarawan ang kapangyarihan ng paggamit ng dila? Ang sabi sa talata, yung mga barko na yan, napakalaki. Itinutulak na malakas na hangin.
pero napapaliko, napapabaling, napapapihit ng maliit na timon. Sa English po yung R-U-D-D-E-R rather, yan po yung timon. Ganun din po yung paggamit ng dila. Nagagamit kumbaga bilang manibela ng tao. Kaya mapupunta yung tao kung saan man siya dalhin, depende kung paano po niya gagamitin yung dila. Ano pa? Ang dila po ay inihintulad dun sa maliit na apoy na sumusunog ng malaking gubat. Alam nyo, dito sa California, it's a known fact o regular niyan, late summer marami po siyang wildfire. Right? Noong January 2025, yung Pacific Palisades po, diyan marami nakatirang mayaman, maraming celebrities, alam nyo, tinupok po ng isang maliit na lighter ang 5,300 structures, mga bahay. Sumulog ng 20,000 acres. Inilalarawan lang po natin kung gaano katindi ang magagawa po ng ating dila. Kaya kung ganyan ang kakayahan na magagawa ng ating dila, mas lalo po nating pagtuunan ng pansin ang paggamit po natin sa ating dila. Ang tanong ay, nakaka-apekto po ba sa pang-araw-araw nating buhay ang paraan ng ating pagsasalita? Sa next slide, basahin po natin. Kawikaan 18:1 o 21, ganito po nakasulat. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Nakaka-epekto po ba sa pang-araw-araw nating buhay yung paraan ng ating pagsasalita? Ay, opo. Sa mabuting panalita, nakapagpapahikay po tayo, nakapagpapatibay po tayo ng mga tao. Pero on the other side, yung kaibayo, yung panalita po, maaaring din po yung magpahina. Maaaring din po yung makapinsala doon sa ating mga tao kausap. Maaaring mapinsala po yung ang marelasyon natin sa ating kapwa-tao. Maaaring gamitin dila po sa pagsasalita, sa pagtuturo ng maling doktrina, maling aral ng Biblia, na makalalason doon sa mga nakikinig at doon sa sasampalataya. E paglason, sa kaluluwa, nakamamatay po yun sa kaluluwa. Nililihis ng mga bulang tagapagturo, papalayo sa tunay na katotohanan, papalayo doon sa dalisay ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng buhay. Kaya dinadala yung tao po sa kamatayan. Dinadala yung tao po sa kapahamakan sa pamamagitan ng ng panalita, dila. Kaya sa mga tagapagturo na nakalalasong maling aral sa Biblia, aanihin ninyo ang bunga ng inyong pinaggagawa at itinuturo niyo mga pinipilipit ng mga aral. Eh meron bang halimbawa, mga kapatid, na ibinigay ang Biblia na salitang nakamamatay? Meron po ba noon? Next slide, basahin po natin. There are three verses, 2 po sa Tagalog at 2 po sa English. Mateo 15:4, ganito po masulat. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang manungayaw sa ama at sa ina, mamamatay siyang walang pagsala. Igalang niyo ang inyong mga magulang. Ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Basahin natin sa English version, mga kapatid, para makita ni lalim nung sinasabi ng Biblia sa atin. Honor your father and mother, and he who speaks evil of or insults or treats improperly father or mother is to be put to death. Isa pa, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Tanong, meron po bang halimbawa na binigay ang Biblia na salitang makamamatay? Ay, meron po. Meron. Mga salita, salita yung nilalapastangan mo yung magulang mo.
Ang sabi, masalitang tinutungayo mo ang iyong ama, tinutungayo mo ang iyong ina. Ano po yung katumbas ng tinutungayaw? Sa English, revile. Ano yung revile? Nilalait mo, sinusumpa mo, minamaliit mo, pinagsasalita mo ng masama, iniinsulto mo. Hindi mo hinahangad yung kaibubuti na yung magulang, kundi hinahangad mo ang kanilang kapapahamak. Ano? Meron po ba kayong taong kilalang ganyan? Meron po ba? Yung bulag niyan tagasunod, hahamakin. Iinsultin niyo ang kanyang mismong ina. Pero wala siyang ginawa upang pigilin, upang sansalain yung maling ginagawa at panalita sa kanyang ina. Meron ba kayong taong kilalang ganyan? Isipin man lang mga kapatid na tutungayawin mo, hiinsultuhin mo ang iyong magulang. Kakakilabot na, mga kapatid. Paano po makapagdudulot ng kapahamakan ang panalita? Ito po. Sa next slide, Santiago 3:6 hanggang 8 po, ganito po nakasulat. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang tumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Paano po makapagdudulot ng kapahamakan ang panalita? Ay nagpaparumi po sa buong pagkatao. Ang sabi, sumisira sa buong buhay ng mga tao. Ano pa? Sabi, lahat ng uri ng hayop napapaamo. Kita yung mga circus, mga wild animals, napapaamo yun. Pero, hiibahin po natin yung dila. Wala ba pong nakapagpapaamo sa dilang tao? Kaya tuloy-tuloy, ang sabi Biblia, tuloy-tuloy at walang tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Ano pa? Nagwawasak ng mga relasyon ng mga magkakaibigan. Mga magkakamag-anak, minawasak. Sino sa rin mga kapatid? Sino suspect? Isa lang. Ano yun? Yung dila. Kaya sa unang basa pa lang natin mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon, ang payo po sa atin ay maging mapagpigil. Bakit? Humahanap po ng masisila yung kaaway na dyablo. Kaya kung hindi po natin susupilin yung paggamit at maling paggamit ng dila, napasisila na po tayo sa dyablo. Kaya sobrang ingat po mga kapatid. Ingat sa paggamit ng ating mga dila. Ano nga ang mga maaring pinsalang dulot ng hindi napipigilan pananalita? Next slide po, ganito po ang ating mga basa. Ngunit, ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao. At ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Ano po ang maaaring pinsalang dulot ng hindi napipigil ng panalita? Nagpaparumi sa tingin ng Diyos. Alam niyo, on a side note, yung bibig po ng tao, napakarami po niyang bakterya o mikrobyo. Kahit i-research niyo. Sa tindi po ng mikrobyo, yung mga ngipin nasisira, yung mga gilagid o gums. Yan ang pinagmumulan po nung kabulukan sa bibig ng tao. Ngunit iba na po pag ang dila po ang usapan. Pag ang dila po ang nagsalita, iba na po ang usapan. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Ano man ang lumabas sa bibig ng tao, saan po nagmumula? Nagmumula sa puso ng tao. Yung kanya sinasabi. Bakit?
Sa puso ng tao, sabi ng Biblia, nagmumula yung masasamang pag-iisip. At mula sa masamang pag-iisip, nagtutulak po yan na gumawa ng ibang-ibang kasamaan. Sinabi sa ating iba, ano yun? Pagpatay. Mga imoralidad na gawain. Pagnanakaw. Pagsisinungaling po. At pagsira sa kapwa. Pagsira sa kapwa ay dala ng maling paggamit ng dila. Alam niyo pala, yung paggamit ng dila, yung maling paggamit ng dila, kahanay pala yan ng pagpatay. Kahanay pala yan ng imoralidad. Kahanay pala yan ng pagnanakaw. Kaya dyan sa Lucas 16:15, basahin nga po natin. Lucas 16:15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagmamatwid sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Subalit, nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya kahit anong pangangatwiran tao, magaling magsalita, maaaring pumasa sa tao, ngunit hindi papasa kanino? Sa Diyos. Bakit po? Kahit magaling siya magsalita. Bakit? Sapagkat alam po ng Diyos yung laman ng puso ng tao. Kaya kung ano man po ang lumabas sa bibig ng tao, bunga yan ng laman ng kanyang puso na siyang nagpaparami sa tao sa paningin po nino ng Diyos. Ano po ang nahayag sa ating mga panalita, mga kapatid? Ano kaya? Basahin po natin sa next slide. Ganito ating po mabasa. Sa Lucas 6:45 po, ganito po ating mabasa. Ganoon din naman ang tao, ang mabuting tao, ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit, ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano pong nahayag sa ating mga panalita, mga kapatid? Sabi diyan, nahayag kung sino ang mabuti at kung sino ang masamang tao. Ang sabi niya, yung mabuting tao po, nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan yung kanyang puso. Umaapaw nga yung kabutihan niya. Pag umapaw ang kabutihan ng puso, saan po lumalabas, mga kapatid? Sa kanyang bibig. Yung kaiba yun, kabaliktaran naman, yung mga masamang tao nagsasalita ng kasama dahil puno ng kasamaan ng kanyang puso. Ganun din eh. Yung masamang puso, kapag umaapaw, saan po lumalabas? Yung kasamaan ng kanyang puso? Sa bibig din. Kaya kung sagana ang puso ng tao sa kabutihan, magsasalita po ang tao ng kabutihan. Kung sagana naman ang tao ang kanyang puso ng kasamaan, magsasalita naman ang tao ng ano po? Kasamaan. Kaya, sa pamamagitan ng pagsasalita o panalita ng tao na lumalabas sa kanyang bibig, naghahayag kung ng uri ng puso meron po ang isang tao. Kaya sabi diyan, basahin natin sa Job 14:4, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Sino makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sino man. Kaya, sa maruming puso, mga kapatid, wala tayong maasang malinis. Wala tayong makukuha, wala tayong maasahan na malinis na bagay maging sa kanyang pananalita. Anong mga uri po ng pananalita o pag-uusap po ang dapat po nating iwasan? Sa next slide po, ganito po ang ating mababasa sa Efeso, sa kanyang 4:29 po hanggang 32. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. At huwag niyo saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alasin ninyo
ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa sapagkat o sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng papapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Anong mga uri po ng pananalita o pag-uusap ang dapat nating iwasan, mga kapatid? Huwag tayong gumamit ng masasamang salita. Ang gamitin natin yung salitang mga nakapagpapalakas. Yung salitang nakapagdudulot ng mabuti po sa nakikinig. Tinitingnan po natin yung ating kausap. Inaangkop po natin yung ating sinasabi doon sa tamang pagkakataon. Ano pa? Sabi, magsalita tayo lagi ng may biyaya. Sabi nga, yung may asin. Huwag natin palungkutin yung Espiritu Santo. Paano natin hindi mapapalungkot ang Espiritu Santo? Sabi, tigilan natin. Huwag na tayong mambulyaw. Huwag na tayong manglait. Huwag tayong manakit ng damdamin ng ating kapwa. Maging mabait tayo. Maging maawin tayo at mapagpatawad sa isa't isa. Alam niyo yung talatang yan, kapatid? Yan yung pangalawang utos sa atin, mga kapatid. Mahalin natin ating kapwa. Paano po natin masisimulan yung pagbabago ng paraan po ng ating pananalita? Paano kaya? Sa next slide po, ito po sabi ng Biblia. Kaya, pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka kay Yahuwah na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Panginoon, tulungan niyo akong huwag magsalita ng masama. Paano po natin masisimulan yung pagbabago ng paraan ng ating panalita? Ang sabi po niya, pagsisihan mo natin. Yung mga nagagawa natin, yung masasama nating balak. Ano pa? Manalangin tayo. Humingi tayo ng tulong kay Yahuwah. Ano pa? Patawarin tayo sa ating maruming pag-iisip. Humingi po tayo ng tulong kay Yahuwah upang wag na tayong makapagsalita po ng ng masama. Kaya hinihikayat po tayo ng Biblia na suriin natin yung ating wika, yung ating panalita, ang ating pagsalita, the way we talk. Bantayan natin, mga kapatid. Ang tanong sapat na po ba na tayo humingi lang ng tulong kay Yahuwah? Sapat na po ba yun? Tuloy natin ang basa sa 2 Korinto sa 7:1 at 2 Korinto 6:17 po, ganito mo nakasulat. Mga minamahal, dahil sa mga ipinako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan, puso yan, at espiritu, at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. Sapat na pa po ba na tayo humingi lang ng tulong kay Yahuwah at tayo magsisi? Hindi po. Mayroon pang ipinagagawa sa atin. Ano yung ipinagagawa sa atin? Sabi niya, lilinisin po natin ang ating mga sarili. Saan natin lilinisin ang ating mga sarili? Doon sa nagpaparami sa ating katawan, nagpaparami sa ating puso, nagpaparami sa ating espiritu. Paano po natin magagawa maglinis tayo sa ating mga sarili? Sabi niya, malinaw. Mamuhay tayong may kabanalan, mamuhay tayong may takot sa Diyos. Ano pa? Layuan natin. Hiwalay natin, mga kapatid, yung mga bagay na itinuturing na marumi. Yung mga bagay na makapagpaparumi sa atin. Layuan natin. Alalahanin natin, mga kapatid, yung anumang lumalabas sa ating bibig, saan po nagagaling? Sa ating puso. Kaya, hindi po natin maiiwasan na maglinis tayo sa mga karumihan. Hindi natin maiiwasan, mga kapatid, hiwalayan natin, layuan ang anumang makapagpaparami sa atin. Layuan natin yung makapagpaparami sa ating mga puso.
papaano po natin mapapanatiling malinis ang ating mga sarili sa anumang makarumihan? Basahin po natin sa next slide, sa awit 119, talata po 8. Papaano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Papaano po natin mapapanatiling malinis ang ating mga sarili sa anumang mga karumihan? Ang sabi po dyan, sa pamamagitan po ng pagsunod sa banal na kautusan ni Yahuwah po. Papaano po natin matututunan yung mga banal na kautusan upang manatili po tayong malinis sa ating pamumuhay? Tuloy natin yung basa sa Kawikaan, sa kanyang 4:7 at Kawikaan 2:6. Pinakamalaga, ang lahat ng karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon ito. Sapagkat si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, at ng pangunawa. Papaano po natin matutunan ang mga banal na kautusan upang manatili tayong malinis sa ating pamumuhay? Yung sabi, sikapin natin na magkaroon tayo nung karunungan, nung pangunawa doon sa mga banal na kautusan ni Yahuwah. Ano sabi sa talata? Ibibigay naman ni Yahuwah yan sa atin. Ang ganitong dalisay na karunungan, kung ating pagsisikapang magkaroon. Bibigyan tayo ng karunungan, bibigyan tayo ng kalaman, bibigyan tayo ng ng pangunawa. Kaya, panahon na mga kapatid, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Isang karunungan kung ilalarawan ay may kabanalan, may kapayapaan, may kahinahunan, at may awa. Yan po ang paunang tagubilin para sa buong sangkatauhan upang matanggap yung karunungang ibinibigay po ng Diyos. Sa next slide, ganito po ang ating mababasa. Kawikaan 4:1-2 po. Mga anak, pakinggan niyong mabuti ang mga pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pangunawa. Mabuti ang tinuturo ko ito, huwag ninyong ipagwalang bahala. Ano po ang paunang tagubilin para sa buong sangkatauhan upang matanggap yung karunungang ibinibigay ng Diyos? Sabi, makinig ng mabuti. Alin ang dapat nating pakinggang mabuti? Yung pagtutuwid ng ating magulang sa ating pag-uugali. Ano pong ibubunga kung pakikinggan nating mabuti? Kita niyo, mabuti. Yung pagtutuwid ng ating mga magulang. Ang sabi sa Biblia, lalawak. Ang alin? Yung ating pong pangunawa. Bakit mahalaga? Para sa mga anak na makinig po, sumunod sa mga tagubilin ng kanilang mga magulang. Ituloy natin yung basa sa Efeso 6:1, same slide. Same slide. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Bakit po mahalaga? Para sa mga anak na makinig, na mabuti, sumunod sa mga tagubilin ng kanilang mga magulang. Sapagkat yung pagsunod natin sa ating magulang, alang-alang po sa Panginoon. Anong sabi diyan? Pag sinunod natin yung ating magulang alang-alang sa Panginoon, ang sabi, magiging maganda, magiging mahaba ang buhay sa lupa. Pwede ba mahaba ang buhay mo pero miserable ka? Anong klaseng buhay yun? Pero pag sumunod tayo sa ating magulang, ang pangako ay maganda, mahaba ang buhay sa lupa. Alam nyo, mas kailangan natin ngayon yung maganda na buhay. Bakit? Nagkalat ang kahirapan. Nagkalat ang kaguluhan. Pero ang pangakong ito,
matutupad lang po doon sa susunod sa magulang, alang-alang po sa Panginoon. E anong payo po ay binigay ni David bilang isang mabuting ama doon sa kanyang anak na si Solomon. Dito po sa Proverbs chapter 4 verses 3 to 5, itinanan na po namin sa Tagalog. Nung ako'y anak pa nakasama ng aking ama na si David, bata pa at kaisa-isa sa paningin ng aking ina na si Bathsheba, ay itinuruan niya ako at sinabi sa akin, hayaang ang iyong puso ay maigpit na umawak sa aking mga salita. Ingatan mo aking mga puso at ikaw ay mabubuhay. Kumuha ka ng karunungan na mahusay at makadiyos. Magtamo ka ng kaunawaan, masigasig mong hanapin ang espiritual na pagkilala, ganap na pag-unawa, at wastong pang-unawa. Huwag mong kalimutan ni talikuran ang mga salita ng aking bibig. Anong payo po ang ibinigay ni David doon sa kanyang anak bilang mabuting ama? Sabi, kumuha ka ng karunungan na mahusay. Kumuha ka ng karunungan na makadiyos. Alam niyo, maaari yung karunungan na pangtao. Matututunan natin yan. Sa internet lang eh. Di ba? Matututunan natin sa paaralan. Siguro. Matutunan sa high school, sa universities and colleges. Yes. Pero pagdating po ng karunungan na makadiyos, sa pagiging makadiyos, saan tayo babaling? Iisa lang. Doon po sa mga banal na kasulatan. Doon lang natin matutunan yung pagiging makadiyos. Kaya nung nagturo si David kay Solomon, na magtamo siya ng kaunawaan, sabi niya, dapat niyang masigasig, aggressive. Masigasig niya, hanapin yung espiritual na pagkakilala. Hindi lang ganap na pag-unawa. Sabi, wasto. Wastong pagkakilala. Ano ba yung wasto? Yung sabi, tama. Ang sabi, maayos. Yung sabi, angkop. Sabi, kumpletong pag-unawa, pagiging pakadiyos. Yan pong pakinabang ng pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga magulang sa Panginoon. Basahin po natin sa next line, Kawikaan 2:9-15 po, ganito po ang ating mababasa. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin. Ang tama, matuwid, at nararapat. Sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-ugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Pinipili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-ugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyan sila sa mga kalikuan nito. Masamang pag-ugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ano po ang pakinabang ng pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos sa pamamagitan po ng mga ating magulang sa Panginoon? Sabi, kung makikinig tayo, malalaman po natin yung dapat nating gawin. Malalaman natin yung hindi natin dapat gawin. Malalaman po natin yung ano po yung tama. Malalaman natin kung ano yung matuwid, kung ano po yung nararapat. Ano pa? Lalawak po yung karunungan. Hindi lang isang ganito. Lalawak yung kanyang karunungan. Pag lumawak ang karunungan, ang sabi ng Biblia, magbibigay po yan ng kaligayahan sa atin. Ano pa sabi? Iingatan tayo nung ating natutunan na karunungan. At pag alam na natin, naunawa natin, ilalayo tayo doon sa mga tao hindi maganda at hindi matuwid yung pag-uugali. Alam natin may discernment. Itong matuwid, yan ang hindi matuwid. Itong tama, yan ang hindi tama. Itong makadiyos, ito'y laban sa Diyos. Alam natin kung anong pipiliin natin. Kaya mga kapatid, hayaan natin. Payagan natin na hubugin ng salita ng Diyos yung ating mga puso. Pag hinubog, pinayagan natin na hubugin ng salita ng sa ating puso,
matuto tayong magsalita ng may pag-iingat, matututo yan ng pagpipigil sa ating mga sarili. Kaya, ang dapat nating panalangin at hingin kay Yahuwah sa pagtatapos po nating pag-aaral. Sa next slide po, ganito po ating mababasa. Salmos 73:1 at Salmo 19:4. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo. Yahuwah ang aking iniisip at sinasabi, kayo ang aking bato, na kanlungan at tagapagligtas. Ano po dapat nating ibanalangin at hingin kay Yahuwah sa pagtatapos po nating pag-aaral, mga kapatid? Sa Biblia, yung panalangin na David. Sabi niya, mabuti ang Diyos sa Israel. Sino ba Israel? Bayan ng Diyos noong unang panahon. Sino ang bayan ng Diyos sa ating mga panahon, mga kapatid? Sa pamamagitan ng hula, tayo yun. Napakakaunting labi, the small remnant. Mabuti siya sa atin, mga kapatid. Tanungin natin, mabuti ba sa atin ating Panginoon? Pero sabi niya, kinualify na, mas lalong mabuti ang Diyos kung meron tayong malilinis na puso. Kaya sabi niya, sana, dahil sa malinis sa puso, maging kalugod-lugod tayo kay Yahuwah. Maging kalugod-lugod yung ating iniisip at yung ating sinasabi. Bakit? Sapagkat si Yahuwah po, hindi tayo mabubuhay ng walang Yahuwah. Bakit? Si Yahuwah po ang ating kanlungan, si Yahuwah po ang ating tagapagligtas. Tumayo po at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, Yahuwah na kapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagtuturo mo sa amin. Gusto mo maging mabuti kaming tagapagsunod mo upang magkamit kami ng awa at pagpapala. Totoo, mabuti ka sa iyong bayan. Kitang-kita naman namin ang ginagawa mo sa amin, Ama. Sa totoo, napakahaba ng aming hihilingin sa iyo. Sapagkat sa ganitong pagsamba, inaasahan ka namin. Inaasabi namin ang pakinig mo ay nakatulong sa amin. Pero unahin na namin po ang hiling namin sa iyo. Kung maaari po sana, bigyan mo kami ng malinis na puso. Pusong tapat sa iyo. Pusong nagmamahal sa iyo upang makamit namin ang lahat ng biyaya at lahat ng pagpapala mo na ipinangako mo sa aming bayan. Ama namin, kaawaan mo kami. Sana po maging kalugod-lugod kami sa aming pag-iisip, sa aming mga pagsasalita. Ama namin, sa aming pinagdaraanan. Totoo, ikaw aming kanlungan. Sa iyo kami nangungubli kapag kami napapadaan sa maraming kahirapan. Sa maraming pagkakataon ng aming buhay. Ikaw po, Yahuwah ang iyong pangalan. Ikaw po ang magliligtas sa amin. Kaawaan mo ang iyong bayan. May isa-isa kami kanyang pasan. May kanya-kanya kaming hiling na ikaw lamang po ang tanging makapagbibigay, makapagbabasbas sa amin. Maawa ka sa amin, Ama. Nagtatapat naman kami sa iyo. Marami kaming kasalanan sa iyo. Nababahiran ng pagkukulang kasalanan ng aming puso. Hindi namin sinasadya. Alam mo naman ang aming kahinaan, Ama namin. Pero sa aming puso makikita mo nakasulat doon. Mahal ka namin. Nais namin maglingkod sa iyo habang pinagkakalooban mo kami ng buhay. Kaya bigyan mo kami ng katapatan. Alalayan mo kami sa aming mga daan. Sa aming mga hakbang, huwag sana kami magkamali. Huwag namin ipamigay ang aming karapatan na pagkakilala sa iyo upang kami manatili
sa loob ng iyong banal na Eklesya, samahan ng mga tunay na sumasampalataya sa iyong Panginoong Yahusya upang kami magtamo ng biyaya at pagpapala mo, hindi lamang sa buhay nito, biyayang espiritual at kaligtasan po pagdating ng panahon. Umaasa kami sa aming munting panalangin. Dinirin mo po ang aming panalangin. Babasbasan mo po ang kabuuan ng aming sambayan, maging ang aming mga anak. Ang mga may sakit na awaan mo, ikaw na po ang bahala sa amin. Inilahalagak po namin ang pag-asa at aming kapataran sa iyo, sapagat alam mo ang makabubuti sa iyong mga anak. Matibay ang aming pag-asa. Inanggap na po namin ang aming maraming pakiusap sa iyo, Panginoong Yahuwah. Hinihiling po namin lahat sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon po namin Yahuwah Kristo po. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahuwah Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, sumatinawan lahat mula ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, alam po natin, every week, meron po tayong podcast, answering brilliant questions. It's always on a Thursday. So sa East Coast po, it's about 9 p.m. Eastern Time. At sa Pacific Coast po, sa Mandaman, California, it's about 6 p.m. So I think sa Pilipinas po, it's like they're ahead like 16 hours. So mag-adjust lang po tayo, pero marami po tayong matutunan, mga kapatid. At pagpapalakas, hindi lang pagdadagdag sa ating pangunawa at karunungan, pagpapalakas po ito sa ating pananampalataya. At pag po nating kalimutan na i-share po natin yung video, yung shorts, yung mga growing up with Jesus, makikinabang po tayong lahat, mga kapatid. Saka isa po, alam na natin sa 1 Timoteo 2:1-2, parating manalangin tayo. Panalangin po natin yung kasapatauhan, alam natin, pero alam natin, siya po ang masusunod, siya po may balak, pero ilagay natin sa kamay ng Yahuwah yung kanyang kalooban po mangyayari. That's it all for today. Have a great weekend po, mga kapatid. Sa puso natin ang paralan mo siyang at maging matatag. Pagkakyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin pangalabing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya. Tayo ay manindigan tungo sa ating tagumpay.